Samantala sa susunod na buwan, magsisimula ng manghuli ang LTO o ang Land Transportation Office ng mga lalabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Bumubuo na rin ang composite team sa buong bansa para tumutok dito. May report si Tina Panganiban Perez. Wasak na mga sasakyan, minsan may nasasaktan at namamatay pa. Diyan madalas na uuwi ang pagmamaneho ng nakainom. Ang lalaking ito, nabagsakan ng minamaneho niyang motorsiklo nang minsang umuwi siya ng lasing. Hindi po talaga maganda kasi medyo iba yung pakiramdam mo, tsaka iba, hindi mo na-adjust yung takbo mo. Ang lalaking ito naman, hindi raw umiinom, pero muntik nang masaktan ng mabangga ang sinasakyan niyang jeep na minamaneho raw noon ng isang lasing. Puno yung jeep niya, tapos naandun ako sa harapan niya. Tapos ko siya na amoy alak. Nitong June 1, naging epektibo na ang batas na nagpaparusa sa mga magmamaneho ng nakainom o nakadroga. Ang Land Transportation Office ang pangunahing ahensyang magpapatupad ng batas. Malaking problema raw ang driving under the influence o DUI sa bansa. Kaya naman bububuo na ang LTO ng composite team sa buong bansa kasama ang MMDA, PNP at lokal na pamahalaan na siyang sisita sa mga pinagsususpetsahang driving under the influence. Dapat naka-uniforme sila, suot ang ID at may sign o karatula sa kanilang tinatayuan. They don't just flag you for whatever reasons. First, they have to establish probable cause. Ang probable cause pwedeng swerving, lane straddling, speeding o iba pang paglabag. Isa sa mga test na ipatutupad ng mga alagad ng batas para malaman kung nakainom ang isang driver o hindi ay ang eye test. Merong isang law enforcer na may hawak ng ballpen o pen light at ito ay dapat sundan ng tingin ng driver nang hindi gumagalaw ang kanyang ulo. Scientifically, it says that your eyeball should not jerk uncontrollably until you reach the end of your horizontal gaze. Pagbagsak sa eye test, walk and turn naman. Palalakarin ng driver ng siyam na hakbang, pababalikin at palalakarin ulit. Isa pang field sobriety test na pwedeng gawin sa isang driver na hinihinalang nakainom ay ang one-leg stand. So itataas lang ng driver yung isa niyang paa at magbabalanse sa isang paa niya ng 30 seconds. We know if you're under the influence of something, your balance is impaired. Kapag bagsak sa tatlong tests, ipagbe-breath analyzer ang driver para masuri ang blood alcohol concentration niya. 100,000 pesos ang isang kit at 150 kits ang unang bibili ng pamahalaan. Ang threshold o limit, 0.05% para sa driver ng isang pribadong sasakyan, pero 0 para sa driver ng mga pampublikong sasakyan, truck at motorsiklo. Ang parusa para sa non-professional driver, pinakamababa na ang 20,000 hanggang 80,000 pesos na multa, kulong ng 3 buwan at suspensyon ng lisensya ng 12 buwan para sa first offense. Sa second offense, may multa at kulong pa rin, pero ang suspensyon ng lisensya habang buhay na. Pero sa professional driver, sa unang offense pa lang, tanggal na agad ang lisensya habang buhay. Kahit epektibo na ang batas ngayon, hindi raw muna manghuhuli ang LTO. Magsasagawa raw muna ito ng information campaign. Ang paghuhuli, sisimulan daw sa July 1. Tina Panganiban Perez, GMA News.